Bagsak ang mga balikat ni David at William nang bumalik sila sa kanilang mansyon sa bayan ng San Lucas. "Kumusta, Will? Nakausap mo ba si Ben?" Napalingon sina William at David nang marinig ang boses ni Martha. "Nay Martha, bakit ka nandito?" Nagtatakang wika ni William. "Noong umalis ka kanina, napagdesisyon na namin ni Jaime na pumunta rito. Malaki na ang naging abala namin sa inyong dalawa ni David, kaya gusto rin naming tumulong, Will." Bakas sa boses ni Martha ang lungkot. "Maraming salamat sa pag-aalala mo, Nay, pero mas ligtas pa rin kayo sa isla, lalo na ngayon. Alam kong nandito na rin sa bayan si Vladimir dahil wanted na siya sa Natividad. Huwag mo kaming intindihin, Will. Ang inaalala namin ni Jaime ay kayong dalawa ni David." Tugon ni Martha. Lumapit si David kay Martha at inalalayan itong maupo sa sofa. "Huwag kang mag-isip ng ganyan, Nay. Tandaan mo, pamilya tayo rito, okay?" Hinaplos ni Martha ang pisngi ni David. "Salamat, David." Maya-maya ay lumabas na rin si Jaime mula sa kwarto. "Siya nga pala, Will. Nakausap niyo ba si Ben?" Tumango si Will. "Yes, Tay." "Sinabi ba niya kung bakit niya ginawa yun kay Corazon?" "Si Lina at Vladimir ang pumatay kay Aling Corazon, Tay." Malungkot na saad ni William. Biglang napahawak si Martha sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ni Will. "Diyos ko! Baliw na talaga ang babaeng yun." Sambit ni Martha. "Paano niya natuntun si Corazon, Will? At saka sino si Vladimir?" Nagtatakang wika ni Jaime. "Sabi ni Ben, ninakaw ni Lina ang isa niyang cellphone. At iyon ang cellphone niya na ginagamit niya para makontak si Aling Corazon." "Ibig sabihin, nagpanggap si Lina na si Ben?" ani Martha. "Exactly, Nay. At para hindi malaman ni Aling Corazon na si Lina ang kumontak sa kanya, si Vladimir ang inutusan niyang sunduin ang kanyang ina rito." Galit na tugon ni David. "Kung ganoon, bakit hindi yan sinabi ni Ben sa mga pulis?" Wika ni Jaime. "Walang tiwala si Ben sa mga pulis sa Natividad, Tay. Dating police officer si Vladimir sa Natividad." "Ibig sabihin, kaya hindi nauhuli ang mga mali na gawain niya sa Natividad dahil may tauhan siya na dating pulis." Gulat na sambit ni Jaime. "Paano yan ngayon, Will? Hindi natin alam kung sino ang lalapitan natin." Humihikbing wika ni Martha. "Hindi natin kailangan ng tulong ng mga pulis sa Natividad para makumpiska ang bawal na gamot sa bodega ni Bentay." "Anong ibig mong sabihin, Will?" Nagtatakang wika ni Jaime. "Bigay ko na kay Lieutenant General Favel ang lahat ng papeles at dokumentong nagpapatunay na may bawal na negosyo si Ben. And I'm sure by this time, papunta na sa bodega ang mga pulis niya." "Paano si Ben? Ibig sabihin hindi na siya makakalabas sa kulungan?" Wika ni Martha. "Hindi ko pa alam, Nay." Umiiling na saad ni William. "Paano kung malagay sa panganib ang buhay ni Ben sa kulungan, Will? Sigurado akong pupuntahan siya roon ni Vladimir." "Don't worry, Nay. Nalipat na po si Tito Ben sa San Lucas." Nakangiting wika ni David. Habang patuloy na nakikipag-usap si William kina Martha at Jaime, mula sa hardin ay napansin niya si Laika na palakad-lakad sa kinatatayuan na tila hindi mapakali. Kaya sinenyasan niya si David na samahan muna sina Martha sa sala dahil pupuntahan niya si Angelica. Pagdating ni William sa hardin ay tahimik siyang lumapit kay Laika. "Ayos ka lang, bahan?" Dahan-dahan namang lumingon si Laika kay William. "May ideya ka ba kung nasaan si Lina, Dad?" Baka sa boses niya ang lungkot. "Bakit, Han?" "Narinig ko ang usapan ninyo sa sala. Kailangan nating matuntun si Lina. Kailangan niyang pagbayaran ng kasalanang ginawa niya sa kanyang ina, Dad." "Iyon din ang gusto ni Ben, ang mahanap si Lina. Pero sabi niya kanina nagtataka siya kung bakit hindi niya nakita si Lina kanina sa kulungan nang makausap niya si Vladimir." Paliwanag ni Will. "Kung may galit si Lina kay Ben, malamang na hindi na magpapakita sa kanyang baliw na yon." Tugon ni Laika. "Hindi parang may mali." Wika ni William. "Anong ibig mong sabihin, Dad?" Magsasalita na sana si William nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang makita niyang si General Favel ang tumatawag ay agad niya iyong sinagot. "Kumusta, General?" "Confirmed, Will. Nandito nga sa bodega ang mga bawal na gamot na sinasabi ni Ben." "Ibig mong sabihin nakapasok na kayo sa bodega, General?" "Yes, Will." "Nahuli niyo ba si Vladimir?" "I'm sorry, Will, but Vladimir isn't here. Tanging mga tauhan lang niyang naabutan namin sa bodega. Pero may nakita kaming blue na kotse na may plate number na BCR 000.
That's Lina Soliva's car, General. Iyan ang kotse na inissued sa kanya ng kumpanya ko. Isa lang ang ibig sabihin nito, Will. Sabay na tumakas sina Lina Soliva at Vladimir. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na pinatay ni William ang kanyang cellphone. Napabuntong hininga siya matapos niyang marinig ang sinabi ni General Fauvel. Bakit, Dad? Nagtatakang wika ni Laika na umupo sa tabi ni Will. Nakumpiska na ng mga otoridad ang lahat ng bawal na gamot na nasa bahay ni Tatay Jaime at Nanay Martha na ginawang warehouse ni Benhan. Ibig sabihin, nahuli na rin sina Vladimir at Lina? Umiling si Will. Wala sina Lina at Vladimir sa bodega. Ang kotse lang ni Lina ang nandun. Napakahayop talaga ng Lina na yon. Ngayong alam niyang wala na siyang kakampi, kumakapit na naman siya sa Vladimir na yon. Galit na sambit ni Laika. Yun din ang pinagtataka ko eh. Kung si Lina at Vladimir ay totoo ngang magkasama, bakit hindi siya nakita ni Ben sa kulungan? Bakit si Vladimir lang ang nakita niya roon? Anong ibig mong sabihin, Dad? Malakas ang kutob ko, Han. I think Lina is in danger too. Alam kong nababaliw na si Lina, pero alam ko rin na hindi niya magagawa yun sa sarili niyang ina. Biglang natawa si Laika dahil sa sinabi ni William. Naririnig mo bang sinasabi mo, Dad? Nagawa nga niyang puksain ang sarili niyang kambal at tamay, kaya hindi malayong magawa rin niya yon sa kanyang ina. I know, Han, but Lina was with her mother for a long time. Yes, she physically hurt her mother, but she never tried to do that. At kung gusto niyang mawala si Aling Corazon, sana ginawa na niya noon pa, di ba? Habang patuloy na nag-uusap sina William at Laika sa may hardin, hindi nila namalaya na may mga matang lihim na nagmamasid sa kanila mula sa labas ng kanilang gate. At lingid sa kaalaman ni William, ay palihim pala silang sinundan ni Vladimir pauwi mula sa kulungan hanggang sa mansyon. Dito lang pala kayo nagtatago, ha? Humanda kayo sa akin. Lalong-lalo ka na, William Bautista. Nang dahil sa pagiging pakialamero mo, nawalan ako ng hanap buhay. Nanlilisik ang mga mata ni Vladimir nang dahil sa galit kay William. Tulong! Tulong! Biglang pinaharurot bigla ni Vladimir ang kanyang sasakyan nang marinig niya ang biglang pagsigaw ni Lina. Itinali niya si Lina sa compartment sa likuran ng kanyang sasakyan para kahit sumigaw man ito ng malakas ay walang kahit na sino ang makakarinig sa kanya. Wala nang mauuwian si Vladimir, maliban sa lumang junk shop kung saan niya pinatay si Aling Corazon. Pagkababa niya ng sasakyan ay agad niyang binuksan ang compartment sa likuran ng sasakyan at agad na binuhat si Lina. Hayop ka, Vladimir! Hayop! Sigaw ni Lina habang umiiyak. Tumahimik ka! Bulyaw ni Vladimir habang sinisipa si Lina. Simula nang dumating ka, nasira at nagkandaletse-letse ang buhay ko. Hayop ka! Bakit mo sinaktan ang nanay ko? Muling sigaw ni Lina. Lumapit sa kanya si Vladimir at hinila ang buhok niya. Baka nakakalimutan mo, Lina. Kinitil mo rin ang buhay ng iyong kapatid at tatay mo, kaya mas masahol ka pa sa akin. Dinuraan ni Lina ang mukha ni Vladimir nang marinig ang sinabi nito. Aba! Sigaw ni Vladimir sabay sampal sa mukha ni Lina. Agad na kinuha ni Vladimir ang lubid at itinali si Lina sa isang kinakalawang na poste. Wala na akong silbi sa'yo, kaya tapusin mo na rin ako, hayop! Hagulhol na sambit ni Lina habang dumudugo ang labi. Natawa naman si Vladimir dahil sa sinabi ni Lina. Bakit? Kailan ka pa nagkaroon ng silbi sa akin, ha? Kahit kailan wala kang silbi. Kahit nga kay Ben wala ka ring silbi sa kanya. Ah! Biglang napasigaw si Lina dahil sa galit kay Vladimir. Sa pag-aalala ni Vladimir na baka may makarinig kay Lina, bigla niya itong sinuntok sa tiyan dahilan para mawalan ito ng malay. Nang mapansin niyang tahimik na si Lina ay mabilis siyang sumakay sa kanyang sasakyan at bumalik sa pagmamasid sa paligid ng mansyon ng Bautista. Habang patuloy sa pagmamasid si Vladimir sa mansyon ng Bautista, napansin niya ang pagdating ng isang postman sakay ng motorsiklo. Maingat na nilapitan ni Vladimir ang kartero. Nang makarating siya sa likuran ng kartero, ay agad niya itong hinampas ng armas na naging dahilan ng pagkawala ng malay nito. Nang mapansin niyang tahimik pa rin ang buong paligid, dali-dali niyang binuhat ang kartero at dinala sa kanyang sasakyan. Hinubad ni Vladimir ang uniforme ng mailman at isinuot ito. Pasensya ka na, boy. Kailangan ko lang makapasok sa mansyon ng mga taong pakialamero sa buhay ko. Nanlilisik ang mga mata niya sa galit habang nagpapalit ng damit. Upang magmukhang mailman si Vladimir, pati sombrero ng kartero ay isinuot na rin niya. At para hindi siya makilala,
Nagsuot din siya ng face mask. Gayunpaman, bago pinindot ni Vladimir ang doorbell, pinagmasdan muna niyang mabuti ang hardin. Sinisigurado muna niya na may tao sa hardin. Saktong-sakto ang paglabas mo, Angelica. Nakangiting wika ni Vladimir nang makitang lumabas si Laika. Nang mapansin ni Vladimir na nakatingin si Laika sa kinaroroonan niya, agad niya itong kinawayan habang ang kabilang kamay ay may hawak na magazine at mga envelope. Tingnan lang natin kung hindi ka mababaliw sa kulungan kapag nalaman mong kinuha ko ang anak mo, Ben. Alam kong inamin mo na kay William ang tungkol sa warehouse natin. Galit na sambit ni Vladimir habang matulin na nakatitig kay Laika na papalapit sa kanya. Magandang hapon po. Sinubukan ni Vladimir na baguhin ang kanyang boses. Ngumiti si Laika bago nagsalita. Magandang hapon din sa'yo. Pakilagay na lang sa mailbox ang mga sulat. Nakaisip agad ng paraan si Vladimir para pagbuksan siya ng gate ni Laika. Nailagay ko na yung ibang sobre sa box, pero may letter para kay David Bautista. Nandyan ba siya? Naliligo kasi siya. Pwede bang ako na lang ang mag-receive niyan? Oo naman, ang kailangan mo lang gawin ay pirmahan ang form na to mula sa aming kumpanya. Ipinakita ni Vladimir kay Laika ang isang blankong papel na may selyo ng kumpanya. Nang makita ni Laika ang pangalan ng carrier company ay hindi na siya nagdalawang isip na buksan ang gate. Nagtagumpay nga si Vladimir sa kanyang plano. Pagkalabas ni Laika ay agad niyang kinuha ang kanyang panyo na may gamot at agad na tinakpan ang mukha ng dalaga. Nang mapansin niyang wala ng malay ang dalaga ay agad niya itong dinala sa kanyang sasakyan. Nagmamadaling hinubad ni Vladimir ang polo shirt at ibinalik sa kartero. Pasensya ka na, boy. Magpahinga ka muna rito sa kalye. At mamaya'y babalik din ang diwa mo. Wika ni Vladimir habang hinihila ang katawan ng kartero sa gilid ng kalye. Mahigit 1 oras bago nakarating si Vladimir sa lumang junk shop dahil halos lahat ng kalsadang madaraanan nila ay iniiwasan niya. Lalo na kapag may mga pulis na nakamasid. Tulad ni Lina, itinali rin ni Vladimir si Laika sa isang kinakalawang na poste. Hindi pa nagkakamalay si Laika, kaya madaling naigapos ni Vladimir ang dalaga. Maya-maya ay narinig muli ni Vladimir ang sigaw ni Lina. Tulong! Tumayo si Vladimir at lumapit kay Lina. Kahit ubusin mo pa ang buong lakas mo sa pagsigaw, wala pa ring makakarinig sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, tumahimik ka na lang. Bulyaw ni Vladimir. Hayop ka, Vladimir! Ano pa bang kailangan mo sa akin? Tapusin mo na ako! Sigaw ni Lina. Shhh! Umiiling pa siya habang tinatakpan ng daliri niya ang bibig ni Lina. Huwag kang mainip, Lina. Hayaan mo't ibibigay ko rin sa'yo ang hinihiling mo, okay? Pero hindi ngayon. Dahil kailangan ng anak ni Ben ang kasama rito. Naiintindihan mo ba ako? Hayop ka! Pati mga inosenteng tao dinadamay mo sa kahayupan mo! Sigaw ni Lina. Pumalakpak si Vladimir matapos marinig ang sinabi ni Lina. Ha! Napakagaling! Totoo nga palang nagbabago ang ugali ng isang demonyo kapag malapit na silang mawala, no? Tumigil sa pagtawa si Vladimir at muling tinitigan si Lina. Hinawakan niya ang buhok ni Lina at muling nagsalita. Tandaan mo, Lina, wala tayong pinagkaiba. Masamang tao ka rin tulad ko. Pinuksa mo rin naman ang iyong ama at ang iyong kambal, di ba? Hindi totoo yan! Hindi! Hagulhol na sambit ni Lina. Gayunpaman, hindi pa rin natinag si Vladimir sa sinabi ni Lina. Sa halip ay tumatawa pa ito ng malakas. Habang aliw na aliw si Vladimir sa kanyang ginagawa, si William naman ay abala sa paghahanap kay Angelica. Sigurado ka ba na hindi mo nakita si Laika na lumabas ng gate, David? Nag-aalalang wika ni William. Paano ko siya mapapansin nasa banyo ako, Dad? Diyos ko, Jaime! Sana ay hindi totoo itong kutob ko! Hikbing wika ni Martha. Wait, Dad! Tingnan mo tong CCTV! Napasigaw si David habang pinapanood ang replay ng kanilang CCTV footage mula sa labas ng gate. Laika! Apo ko! Sigaw ni Martha nang makita kung paano kinuha si Laika. Pero bakit naman to gagawin ng mailman kay Angelica, Dad? Nauutal na sambit ni David. I-stop mo sana. Biglang sambit ni William nang mapansin niyang pamilyar na mukha ng kartero. Matiim na tinitigan ni William ang mukha ng kartero. Hindi ito ang kartero na laging nagde-deliver ng mga magazine at sulat dito. Maya-maya ay biglang tumunog ang cellphone ni William. Nang makita niya ang mensahe ng hindi kilalang sender ay bigla siyang nakaramdam ng takot. Kamusta, Mr. Bautista?
Kapitbahay mo ko. Nawawala kasi ang alaga kong pusa. Pag nakita mo sa bakod mo, ipaalam mo sa akin ha. Nag-aalala na kasi ako eh. Mahal na mahal ko pa naman ang pusang yun. Anong sabi niya, Will? Siya ba ang kumuha sa apo ko? Halos himatayin si Martha sa pag-aalala. Umiling si Will. Wala siyang binanggit tungkol kay Laika, Nay. Pero malakas ang kutob ko. May kinalaman ng taong to sa pagkawala ni Laika. Galit na sambit ni Will. Call that number, Dad. I'll open the spy app on my cellphone para matrace natin ang location ng taong yun. Hindi nagdalawang isip si Will na sundin ang sinabi ni David. Kaya dali-dali niyang kinontak ang unknown number na nagpadala sa kanya ng mensahe. Once you've talked to him, Dad, kailangan mo siyang i-distract para tumagal ang pag-uusap ninyo. Your conversation should last 10 minutes so we can trace his location. Tumango si William bilang pagsang-ayon sa sinabi ni David. Binuksan niya ang loudspeaker para marinig din ni David at ni Martha ang usapan nila sa kabilang linya. Nang tumunog ang kabilang linya ay agad na binuksan ni David ang M-Spy. Maya-maya ay may sumagot sa kanilang tawag. Kumusta, Mr. Bautista? Naikuyom ni William ang kanyang kamao nang marinig niyang malademonyang boses sa kabilang linya habang ito ay tumatawa. Hindi man niya kabisado ang boses ni Vladimir, pero malakas ang kutob niya na ito ang kumuha kay Laika. Alam kong ikaw yan, Vladimir. Huwag na huwag mong sasaktan si Angelica. Bilib na bilib talaga ako sa iyo, William Bautista. Napakatalino mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya sasaktan. Kung may galit ka sa akin, ako ang harapin mo. Huwag mong idamay ang ibang tao. William Bautista, huwag mo namang sayangin ang paghanga ko sa iyo, tol. Akala ko ba matalino ka? Hindi ako nagbibiro, Vladimir. Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako? Totoo naman yung sinabi ko, di ba? May nasabi ba akong mali? Diretsuhin mo ko, Vladimir. Ano talaga ang kailangan mo? Relax. Hintayin mo na lang ang oras ng paniningil ko sa'yo. Dahil sa ngayon, gusto ko munang iparamdam kay Ben ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang anak niya. Kaya anak niya ang magiging kapalit sa lahat ng panluloko niya sa akin. Halos atakihin sa puso si Martha dahil sa nerbiyos nang marinig ang sinasabi ni Vladimir. Hindi niya alam ang gagawin kundi ang tawagin ng lahat ng pangalan ng mga santo. Habang patuloy na kinakausap ni Vladimir si William sa telepono, hindi niya namalayan na nagising na si Angelica. Hayop ka talaga, Vladimir. Ani Laika sa sarili. Gusto na naman niyang kamuhian muli si Ben dahil nalagay ulit sa panganib ang buhay niya dahil sa kanyang ama. Gayunpaman, hindi rin napigilan ni Laika ang pagpatak ng kanyang mga luha nang marinig niya ang sinabi ni Vladimir tungkol kay Ben. Lalo na nang marinig niya kung gaano siya kahalaga kay Ben. Ang galit na kanyang nararamdaman kay Ben ay unti-unting nawawala. Lina? Laking gulat ni Angelica nang makita niya si Lina na papalapit sa kanya at may dalang bakal. Namamaga ang mukha nito at halos hindi na makita ang mga mata. Sinanyasan ni Lina si Laika na huwag maingay. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ni Vladimir at buong lakas niya itong hinampas ng bakal sa likod. Nang mapansin niyang hindi na kumikibo si Vladimir, ay dali-dali siyang pumunta kay Laika. Kailangan mong makatakas dito, Laika. Baka sa boses ni Lina ang panginginig. Anong nangyayari sa iyo, Lina? Bakit namamaga ang mukha mo? Nag-aalalang wika ni Laika. Wala na tayong oras para pag-usapan ng tungkol dyan, Angelica. Kailangan mong umalis bago pa magising si Vladimir. Wika ni Lina habang kinakala si Laika. Kahit nanginginig na ang mga tuhod ni Lina sa sobrang pagod at gutom, ay pinilit pa rin niyang tumayo para lang makatakas si Laika. Sa tingin mo ba mapapatawad kita sa lahat ng ginawa mo sa akin dahil niligtas mo ako ngayon? Diretsyong saad ni Laika. Ngunit hindi pa rin tumigil si Lina sa kanyang ginagawa. Sinubukan pa rin niyang tanggalin ang mga tali sa katawan ni Laika. Hindi ko naman hinihingi na patawarin mo ako, Laika. Dahil alam ko sa sarili ko na walang kapatawaran ang mga kasalanang nagawa ko. Lalo na sa buong pamilya ko at sa mga magulang mo. Hagulhol na sambit ni Lina. Naging makasarilya ako hanggang sa naging duwag ako. Kaya hindi na ako natatakot mawala, Laika. Kahit gaano pa kabigat ang parusa sa akin, tatanggapin ko ito ng buo. Kahit masunog pa sa impyerno ang kaluluwa ko. Bravo, Lina! Bravo! Biglang napalingon si Lina nang marinig ang boses ni Vladimir. Sige na, Laika. Tumakas ka na. Bilis! Bulong ni Lina nang matanggal niya ang tali sa katawan ni Laika. Umiling si Laika. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita kasama, Lina.
Tugon ni Laika. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, ha? Umalis ka na, sabi! Sigaw ni Lina sabay tulak kay Laika. Walang aalis! Sigaw ni Vladimir habang pinapaputok ang armas niya. Biglang napatigil si Lina at Laika nang makarinig sila ng putok ng armas. Huwag mo siyang sasaktan, Vladimir! Sigaw ni Lina habang tinatago si Laika sa likod niya. Habang patuloy sila sa pagtatalo, hindi alam ni Vladimir na hindi pa naka-off ang cellphone niya. Kaya naririnig pa rin ni William ang lahat ng pinag-uusapan nila, maging ang boses ni Laika at ni Lina. Confirmed, Dad! Nasa isang lumang junk shop nga sila, malapit sa public cemetery. Ani David. Agad namang nakipag-ugnayan si William kay General Favel at binigay ang location ni Vladimir. Thank you, General. Magkita na lang tayo sa location na binigay ko sa'yo. No, Will. Babalitaan na lang kita. Hindi kayo pwedeng pumunta ron. Pero, General, I said no, Will. Delikado ang operasyong ito. Mas lalo lang mapapahamak ang mga biktima kapag nalaman ng sospek na nandoon ka. Isa ka sa target ng sospek. Kaya lalo siyang mag-iinit kapag nakita ka niya doon. Walang nagawa si Will kundi sundin ang sinasabi ni General Favel. Ngunit hindi pa rin siya mapakali. Nang mapansin niyang abala rin ang mga kasama niya sa mansyon, miingat siyang lumabas ng garahe at dahan-dahang sumakay sa kanyang sasakyan. Mabilis na pinaandar ni William ang kanyang sasakyan papunta sa kinaroroonan ni Vladimir. Hindi na niya iniisip ang sinabi ni General Favel. Ang mahalaga sa kanya ay ang mailigtas si Angelica. Sumuko ka na, Vladimir! Napapaligiran ka na namin! Tanging narinig ni William ng pagbaba niya ng kanyang sasakyan. Anong ginagawa mo rito, Will? Bulyaw ni General Favel nang mapansin niya si Will na nakatayo sa tabi niya. I'm sorry, General, pero hindi ako mapakali na nasa bahay lang. Kailangan kong masiguro na ligtas ang babaeng mahal ko. What? You mean you are in love with that girl? Akala ko ba kaaway mo rin siya? Gulat na sabi ni General Favel na ang tinutukoy ay si Lina. What are you talking about, bro? I'm not talking about Lina Soliva. I'm talking about Angelica. Biglang napaubo si General Favel sa sinabi ni William. Hindi niya akalain na magkakagusto ang matalik niyang kaibigan sa babaeng mas bata sa kanya. We'll talk about that later, man. Natatawang wika ni General Favel habang umiiling. Maya-maya ay nakarinig sila ng putok ng armas na nagmumula sa isang sulok. General, may hirapan tayong makalapit sa sospek dahil may dala itong pasabog. Sabi ng isang pulis. Mas lalong nag-alala si William nang marinig ang sinabi nito. Huwag kayong magpapaputok kung ayaw niyong pasabugin ko ang utak ng babaeng to. Biglang nanlaki ang mga mata ni William nang makita niyang hawak ni Vladimir si Laika. Han! Hayop ka, Vladimir! Bitawan mo siya! Galit na sambit ni William. Papuputokan na sana ni Vladimir si William. Ngunit biglang sinipa ni Laika ang maselang bahagi ng katawan ni Vladimir, dahilan para mabitawan nito ang armas. Ah! Impit na daing ni Vladimir. Agad na kinuha ni Vladimir ang kanyang armas, pero bago pa man niya ito maiputok kay Laika, naunahan na siya ni General Favel. Pinatamaan ng general si Vladimir sa braso, dahilan para muli nitong mabitawan ang armas. Hindi niyo ako maiisahan! Ah! Sigaw ni Vladimir habang binubuksan ng pasabog na nakasabit sa tagiliran niya. Wag! Napasigaw si Lina nang makita ang pasabog na inihagis ni Vladimir sa kinaroroonan ni Laika. Mabilis na tumakbo si Lina at tinulak si Laika palayo. Kaya bago sumabog ay tinakpan na ito ni Lina gamit ang kanyang katawan. Lina! Sigaw ni Laika nang makita ang pagsabog habang ito ay tinatakpan ng katawan ni Lina. Habang sinasalo ng katawan ni Lina ang pasabog, tad-tad din ng bala ang katawan ni Vladimir dahil sa walang tigil na pagpapaputok ng mga pulis sa kanya. Move! Move! Walang tigil na sigaw ni William kasama ang mga nurse habang hinihila ang gotch bed kung saan nakahiga ang dugo ang katawan ni Laika. Makalipas ang kalahating oras na paghihintay, ay lumabas sa operating room ang isa sa mga doktor ni Laika. Kumusta na ang pasyente ko, Doc? She's safe now, Will, pero kailangan pa rin siyang i-monitor. May mga ugat na pumutok sa loob ng mata niya. Umiling si Will. Imposible yung sinasabi mo, Doc. Natatawa man siya pero ang mga luha niya ay kusang pumapatak. I understand how you feel, Will, pero yun ang totoo. 40% lang ang chance ng pasyente na makakita ulit. Alalahanin mo, malapit si Angelica sa pinangyarihan ng pagsabog. Tinapik ng doktor ang balikat ni Will at saka umalis. Tuluyan ang nahimatay si Martha nang malaman niya ang nangyari kay Laika.
Halos masuntok din ni Jaime ang pader habang nakikinig sa mga sinasabi ni William. Kahit impyerno ay hindi tatanggapin ng kaluluwa ng Vladimir na yon. Galit na sambit ni Jaime. Tinawagan na ako ng ospital. Inilagay nila ang abo ni Lina sa cremation urn, Dad. Tumango si Will. Bilang pasasalamat sa ginawa ni Lina kay Laika, binigyan ni Will si Lina ng magandang libingan. Makalipas ang 1 linggo ay kinausap ni David si William. Pupunta ako sa Amerika, Dad. Alam kong madaling makahanap ng eye donor doon. Hindi na kailangan, son. What do you mean, Dad? May donor na si Laika. Talaga po? Masayang wika ni David. Tumango si Will. Halos mapatalon si David sa tuwa dahil sa sinabi ni William. Mabait talaga si Lord sa best friend ko. Sigaw ni David habang tumatawa. Thanks, God. Nahawa na rin si William sa kaligayahan ni David. Dahil sa kasiyahan niya, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. 1, 2, 3. Open your eyes slowly, Laika. Wika ng doktor matapos tanggalin ang mga bendaheng nakabalot sa mukha ni Laika. Nagsimulang tumulo ang luha ni Laika nang makita muli ang mukha ni William at David. Halos 2 buwan din niyang tiniisang madilim niyang mundo na kahit anino ay hindi niya maaninag. Masaya ako't nakakakita ka na, Laika. Humihikbing wika ni David. Thanks, Doc. Wika ni Will habang inihahatid ng doktor palabas ng kwarto ni Laika. Tinapik ng doktor ang balikat ni William. Hangang-hanga ako sa eye donor ng pasyente mo, Will. Bihira lang ang mga ganyang tao. Kahit ako ay hindi makapaniwala, Doc. Tugon ni William habang nakatingin sa kisame. By the way, you can take your patient home anytime. Basta tatandaan mo lang ang sinabi ko sa'yo. Bawal ma-stress ang pasyente. Makakasama yun sa kalusugan niya. Wika ng doktor saka umalis. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni William nang makitang muling nagbalik ang paningin ni Laika. Nilapitan niya ito at niyakap ng mahigpit. Stop crying, Han. Baka makasama ito sa kalusugan mo. Ani Will nang mapansin niyang walang tigil sa pag-agos ang luha ng nobya. Ngumiti lang si Laika at muling niyakap si William. Siya nga pala, nasaan sina nanay at tatay? Mahigit 1 linggo ko nang hindi naririnig ang mga boses nila. Nagtatakang wika ni Laika. Nandoon sila sa resort. Sabi sa akin ni Nanay Martha, pag nakalabas ka na raw dito, pupunta tayo doon. Lihim na nagtinginan sina David at William. Ibig mong sabihin, bumalik na sila sa resort? Ani Laika. Yes, Han. Hinahanap na kasi ng mga customer ang mga luto nila. Nakangiting wika ni William. Napansin ni David ang biglang paglungkot sa mukha ni Laika. Kaya lumapit siya at tumupo sa paanan nito. Why are you sad, Laika? Wika ni David. Bigla ko lang naalala si Lina. Maikling tugon ni Laika. Don't worry, Han. Kapag gumaling ka na, we'll visit her grave, okay? Tumango si Laika. Ayos lang ba si nanay at tatay sa resort? Oo naman, at saka araw-araw akong nandoon eh. Nakangiting wika ni David. Yes, Han. Si David ang pansamantalang namamahala sa resort. Biglang lumiwanag ang mukha ni Laika dahil sa sinabi ni William. Pansamantala? Ibig mong sabihin babalik si Ben sa resort? Umiling si Will. Hindi ko pa alam, Han. Hindi pa tapos ang kaso niya tungkol sa warehouse niya. Bago makulong si Tito Ben, he made the last will with his lawyer at ipinangalan niya sa iyo ang lahat ng mga natirang ari-arian, pati ang kumpanya niya. Napaiyak naman si Laika nang marinig ang sinabi ni David. Kahit hindi man niya sabihin, ngunit sa loob ng dibdib niya ay napatawad na niya ang kanyang ama. 6 months later. Luto na ba ang paboritong ulam ni Laika, Nay? Sigaw ni David habang naglalagay ng mga palamuti sa sala ng bagong bahay ni Martha sa Natividad. Hindi pa, David! Tugon ni Jaime. Okay po, ititext ko na lang si Dad na ipasyal muna si Laika. Hindi alam ni Laika na nagpagawa si William ng bagong bahay para kina Martha at Jaime sa Natividad. Ang tanging alam lang niya ay inabandona ni Jaime ang kanilang bahay matapos itong gawing bodega ni Ben. Araw ng blessing sa bagong bahay nila, kaya gusto nilang sorpresahin si Laika. Subalit hindi lang yon ang naghihintay na sorpresa kay Laika. Kasama ang house blessing ay ang engagement proposal ni William sa kanya. Pagdating ni na William at Laika sa Natividad, dumiretso muna sila sa resort. For more than 5 months of Laika's recovery, nanatili lamang siya sa mansyon sa San Lucas City. Kahit sa resort, hindi siya pinapapunta ni na David at William.
Maging sina Martha at Jaime ay hindi pa rin niya nakikita simula nang bumalik ang kanyang paningin. Bakit ang tahimik sa resort, Dad? Nagtatakang wika ni Laika nang mapansin niyang kakaunti lang ang tao sa resort. Kahit ang mga tauhan ay hindi rin niya nakita. Busy kasi sila kahapon kaya binigyan sila ni David ng 2 araw na rest day. Pagsisinungaling ni Will. Ang hindi alam ni Angelica ay naghihintay na sa kanila ang buong empleyado nila sa bagong bahay ni Martha at Jaime. Nag-aabang sa engrandeng marriage proposal na inahanda ni David para sa kanyang ama. Nandito ba si nanay at tatay? Nasasabik na wika ni Angelica. Umiling si Will na ikinalungkot ni Angelica. Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Dad. Meron ba kayong hindi sinasabi sa akin? Ngumiti si Will sa hinawakan ng magkabilang pisngi ni Angelica. What are you talking about, Han? Don't worry. You'll see them later, okay? Napapansin ko kasi parang ayaw nila akong makita. Tuwing kausap ko sila sa phone at nakikiusap ako na puntahan nila ako. Sasabihin nilang busy sila rito sa resort. Tapos ngayon malalaman ko na lang na wala pala sila rito. Hindi ba nila ako namimiss? Nagsimulang tumulo ang luha ni Laika habang iniisip na ayaw na siyang makita ng kanyang lolo at lola na itinuturing na niyang mga magulang. Pinunasan ni William ang luha ng nobya at mariin itong hinalikan sa labi. Masyado namang madrama itong honey ko. Siyempre excited na rin silang makita ka. Kaya nga nandito tayo sa natibidad, diba? Hinalikan muli ni Will ang labi ni Laika sa kanya ito niyakap ng mahigpit. Handa ka na bang pumunta sa puntod ni Lina? Tumango si Laika. Iisa lang ang mausoleum ni na Corazon at Lina. Kaya pagkatapos igdasal ni Laika si Corazon, ay lumapit siya sa lapida na may pangalan na Lina. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako, Lina. Dahil alam kong huli na ang lahat para humingi ako ng tawad sa'yo. Pero sana tanggapin mo ang pasasalamat ko sa'yo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Yung sinasabi mo sa akin na walang kapatawaran sa mga kasalanang nagawa mo, hindi yun totoo. Lumapit si William kay Laika nang marinig niya itong umiiyak. Okay lang yan. Wika niya habang hinahaplos ang likod ng nobya. Mapapatawad pa kaya niya ako, Dad? Hikbing wika ni Laika. Oo naman. Nakangiting tugon ni Will sa bayakap kay Laika. Alam kong marami kang narinig na masasakit na salita mula sa akin, Lina. Kaya humihingi rin ako ng tawad sa iyo. Utang ko sa iyo ang 3 buhay ni Angelica. Kung nasaan ka man ngayon, sana masaya ka na rin. Huwag kang mag-alala. I don't hold any grudge against you. Mga salitang binibigkas sa isipan ni Will habang nakatitig sa lapida ni Lina. Palihim niyang pinunasan ng kanyang mga luha at tinulungang tumayo si Laika, saka bumalik sa kanilang sasakyan. Parang nabunutan ng tinik ang kanilang mga dibdib matapos nilang dumalaw sa puntod ni Lina, lalo na kay Angelica. Gayunpaman, tuluyan lang mawawala ang bigat sa kanyang dibdib kung makakausap niya ang kanyang tunay na ama. Buo na ang desisyon ni Laika. Handa na siyang kausapin si Ben at handa na rin siyang patawarin ito. Angelica's point of view. Sandali lang, Dad! Bakit dito tayo dumaan? Napatingin ako sa kanya nang mapansin kong papunta sa dati naming bahay ang dinaraanan namin. Gusto mong makita sina Nanay Martha at Tatay Jaime, di ba? Ngumiti siya sa akin. Ang mga ngiti niya na nagbibigay sa akin ng pangamba. Bumungad sa akin ang malaking bahay na nakatayo sa mismong lupain ni nanay at tatay. Sa lupang kinuha sa kanila noon ni Ben at ginawang bodega. Let's go, Han. Bumalik ang diwa ko nang marinig ko ang boses niya. Hindi ko na malayan na nasa harapan ko na pala siya. Kaninong bahay to, Dad? Nagtatakang tanong ko. Mamaya ko na lang ipapaliwanag sa'yo, okay? Ngumiti siya sa akin. Lalong lumalakas ang kabog ng aking dibdib habang papalapit kami sa pinto at halos hindi ko na rin mahakbang ang aking mga paa. Are you okay, Han? Baka sa mukha niyang pag-aalala. Umiling ako. Hindi ko alam, Dad, pero kanina pa ako kinakabahan eh. Hinawakan niyang magkabilang pisngi ko at hinalikan ako sa labi. Would you let me carry you inside? Sarkastikong wika niya. Umiling ako. Siguraduhin mo lang na hindi ako iiyak pagpasok ko rito sa bahay na to, ah. Tumango siya. Well, depende. Dad! Minusuan ko siya at tumawa lang siya. Surprise! Nagulat ako nang buksan ni William ang pinto.
Halos hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Kaya pala hindi ko nakikita ang mga empleyado ng resort dahil nandito sila sa bahay na ito. Katamtaman lang ang laki ng bahay kung titingnan mo sa labas, ngunit mas malaki pa pala ito sa loob. Halos lahat ng empleyado sa resort ay nagkasya sa buong sala. Nagsimulang tumulo ang mga luha ko nang makita kong papalapit sa akin sina nanay at tatay. "Miss ka na namin, like ka!" Umiiyak na wika ni nanay habang niyayakap ako. Pansin ko ang pagtitig nila sa aking mga mata. "Sobrang bait talaga ng Diyos sa iyo, anak." Hikbing wika ni nanay. "Kilala niyo rin ba ang donor ko, nay at tay?" Umiling siya. "Hindi na namin siya naabutan sa ospital. Gusto rin sana naming makita para makapagpasalamat din kami sa kanya ng personal. Pero sabi ni David, nagmamadali na raw ang pamilya niya na bumalik sa Amerika." Tugon ni tatay. "Ano ba yan? Nagdadrama na naman kayo eh." Napalingon ako nang marinig ang boses ng bakla kong kaibigan. Ni minsan may hindi niya ako binigo. Sa lahat ng problema ko ay lagi siyang nandyan sa tabi ko. Gaya ng dad niya, mapagmahal na, maalalahanin pa. Niyakap ko si David nang makalapit siya sa akin. "I love you, David." "Sabi kong hindi ako iiyak eh." Hikbing wika niya. Hinampas ko siya sa puweta nang makita kong nagpupuna siya ng luha. "Ouch! Ano ba yan, Angelica?" Gumaan ang pakiramdam ko nang makita kong tumawa si nanay at tatay dahil sa inasal ni David. "Wait! Bakit nandito ang mga empleyado? At saka, kaninong bahay to, David?" "Kanino pa ba? Di kina nanay at tatay." Muli na namang tumulo ang aking mga luha dahil sa kagalakang aking naramdaman. "Hindi ko alam kung papaano kita pasasalamatan, David." "What are you talking about, Laika? Tumigil ka nga dyan." Habang patuloy kaming nag-uusap, napansin kong nawala si William sa tabi ko. Nakikinig man ang aking mga tenga kay David, ngunit ang aking mga mata naman ay tahimik siyang hinahanap. Ilang saglit lang ay nahagilap ko na rin siya. Lihim akong napangiti. "Nandito na pala si Father." Napalingon ako kay David nang marinig ko ang sinabi niya. "Father?" Anas ko. "Oo anak, ngayon kasi ang araw ng blessings ng bahay." Wika ni tatay. "Talaga po?" Masaya ako dahil masasaksihan ko ang blessing ng bagong bahay ni nanay at tatay. Lumapit sa akin si William at ipinulupot ang mga braso niya sa baywang ko. Nagtaka naman ako dahil unti-unting lumayo sa akin si nanay at tatay at si David. Ilang minuto bago nagdasal ang pari, napansin ko ang katahimikan ng buong bahay. Tahimik din ang lahat ng empleyado pati ang buong pamilya ko. Nilingon ko si William. Bigla akong natawa nang makita ko ang standee ni David na nakatayo sa tabi ng boyfriend ko. Mas mataas pa ito kay David. Natawa ako dahil sa itsura ng standee niya. Nakasuot ito ng gown na sinabayan pa ng mapupulang labi at mahabang buhok. "Bakit may standee rito si David, Dad? Hindi niya naman birthday ah? At saka bakit pantay ang sukat ng dibdib at tiyan niya?" Natatawang wika ko. Napailing na lang si Will. Walang boses man na lumalabas sa bibig niya, pero napansin ko pa rin ang reaksyon ng mukha niya na tila tumatawa. "Kakaiba talaga ang talent mo, David. Ano na naman kaya ang nasa isip nito?" Ani ko sa sarili. Lihim pa rin akong natawa habang tinitingnan ang standee niya. Napansin kong napakunot ang noo ni David nang makita niya akong lihim na tumatawa. Kaya naman bigla kong tinakpan ang bibig ko. Maya-maya ay napansin ko ang biglang pagbukas ng gown. Nagulat ako nang may makita akong touchscreen notepad sa loob. Wow! Bulalas ko. Kaya pala malapad ang dibdib nito dahil may notepad sa loob. Ilang sandali lang ay bumukas na rin ito. Nakita ko si David na nakangiti habang nakatayo sa hagdan, dala ang remote control. Napahawak ako sa dibdib ko habang binabasa ang mensahe sa screen. "From this day forward, you will not walk alone, Angelica Algarne. Please, marry my dad." Nang lumingon ako, nakita ko si William na nakaluhod sa harapan ko. "I'm here to make you laugh and smile, to stand by you at every corner. I'm here to go on the journey of life with you until the end of time. I promise to love you forever, every single day of forever. Please say yes, hon." Pansin ko ang mga namumuong luha sa gilid ng mga mata niya habang binabanggit ang mga katagang iyon. "Yes, I will marry you, Dad." Inilahad ko ang kanang kamay ko at isinuot niya sa akin ang engagement ring. Nabasag ang katahimikan ng paligid nang sagutin ko si William. Hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at hinalikan siya sa labi.
Ladies and gentlemen, ano pang hinihintay natin? Kain na tayo! Natatawa akong nakatingin kay David habang nagsasalita. Ang saya na nararamdaman ko sa mga oras na ito ay hindi matutumbasan ng kahit na anong yaman. Dahil ang pamilyang meron ako ngayon ay ang aking kayamanan. Napalitan man ang dati naming bahay, ngunit nandito pa rin ang lumang kubo kung saan kami tumatambay ni William. Habang nilalanghap ko ang sariwang hangin, naramdaman ko ang mainit niyang yakap mula sa likuran ko. Ayos ka lang, Han? Tumango ako. Sobrang saya ko, Dad. Salamat sa lahat. Humarap siya sa akin. Hindi mo naman kailangang magpasalamat Muli niya akong niyakap sa likod at sabay naming pinagmasdan ng kawan ng mga ibon na lumilipad. Dad? Humarap ako sa kanya. Pwede ko bang dalawin si Ben? Ngumiti siya sa akin. Kung yan ang gusto mo, sabihin mo lang kung kailan mo gustong pumunta, okay? Gusto ko sana siyang dalawin bukas. Tumango siya saka ako hinalikan sa noo. 8:00 na ng gabi nang umuwi ang mga bisita namin. Nang makita ko si nanay at tatay na paakyat ng hagdan ay agad akong lumapit sa kanila. Laika anak, bakit hindi ka pa natutulog? Sabi ni nanay habang hinahaplos ang buhok ko. Masaya lang po ako, Nay. Tulungan ko muna si David rito. Huwag mo lang papagurin ang sarili mo, ha? Sabi ni tatay. Salamat po, Tay. Masaya kami para sa iyo, anak. Hangad namin ng iyong tatay ang kaligayahan yung dalawa ni William. Niyakap ko sila dahil sa sinabi nila. Pag-akyat nila ay nilapitan ko na rin si David. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa pasabog na ginawa mo kanina, bakla. Pero in fairness ang ganda ng standy mo. Lumingon siya sa akin na nakataas ang kilay. Yun lang? Ang dami kong pinagdaanan para lang mabuo yung standy ko tapos yun lang sasabihin mo? Sa halip na magsalita ay niyakap ko na lang siya. I love you, David. Wala na akong masasabi pa kundi salamat. Niyakap niya rin ako. Hindi na ba mauubos yung salamat mo, Laika? Kanina ko pa naririnig yan, Inalis ko ang pagkakayakap sa kanya. Luka-luka ka talagang bakla ka. Hikbing wika ko. Nakakamiss din pala ang mga masasakit mong salita, no? Sabay kaming nagtawanan dahil sa sinabi niya. Teka, nasaan si Dad? Hinatid niya ang mga empleyado sa resort. Kaya pala. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong kaya pala, ha? Anong ibig mong sabihin? Kaya pala ako na lang mag-isang nagliligpit dito. Couple nga kayo, sarap niyong pag-untugin. Alam naman niyang marami pang dapat linisin dito Sana pinalinis niya muna ang mga kalat dito sa mga empleyado bago niya ihatid. Napalundag si David nang marinig niya ang boses ni William. Tahimik naman akong natawa sa kanya. Did I miss something in your conversation? Kunot noong wika ni William habang papalapit sa akin. No, Dad. Sabi ko nga kay Laika na magpahinga na siya at ako nang bahalang magligpit dito, di ba, Laika? Baka sa mukha ni David ang pag-aalala. Bye, Dad. Bye, Laika. Natapi ko ang aking noo dahil sa inasal ni David. Kahit ganyan siya, malaki pa rin ang respeto niya sa kanyang daddy. Kinabukasan maaga akong nagising. Hindi ako makapaniwala na excited na akong makita si Ben. Naibsan din ang pag-aalala ko nang makita ko ang correctional facility kung saan naroon ang aking ama. Kahit papaano ay maganda ang pasilidad nila. Mayroon itong malaking playground na napapalibutan ng mga puno. Hindi mo makita ang lupa dahil sa Bermuda grass sa paligid. Pwede nyo na pong puntahan si Mr. Chua. Wika ng warden. Ibig mong sabihin pwede kaming pumasok dyan sa playground? Nagtataka ang wika ko. Yes, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Safe po itong facility namin. Lahat ng mga inmates ay may kanya-kanyang mga table sa garden. Lalo akong namangha nang pumasok ako sa playground. Kaya pala ang daming puno dahil sa ilalim ng bawat puno ay may mga mesa at upuan. Sa di kalayuan ay natatanaw ko na ang aking ama. Kahit iisa lang ang kulay na suot ng mga preso, kilala ko pa rin siya. Bigla akong naawa sa kanya. Sa lahat ng mga preso na tumatambay sa ilalim ng puno, siya lang ang walang bisita. Pero ang ipinagtataka ko ay hindi lang damit ang pagkakapareho nila. Halos lahat sila ay nakasuot ng sunglasses. Wala ka bang napapansin sa kanila, Dad? What do you mean, Han? Napansin ko kasi halos lahat sila naka-sunglasses. Ngumiti siya saka kinuha ang sunglass na nakasabit sa damit niya. Isuot mo rin to.
May ginagawang construction sa kabilang building kaya tinatangay ng hangin ng alikabok patungo rito. Kaya kailangan mo ring magsuot niyan. Paano ka? Don't worry, hihintayin na lang kita rito, okay? Tumango ako at lumapit sa aking ama. Nang papalapit na ako sa kanya, kahit naka-sunglass siya, napansin ko rin na tila nakatingin siya sa malayo. Aksidenteng nasipa ko ang upuan kaya napalingon siya sa kinaroroonan ko. Naku Mimi, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na mag-ingat ka? Hindi ka na talaga magkakaroon ng boyfriend yan dahil wala nang magkakagusto sa'yo. Tandaan mo, pangit sa mga babae ang may patay na kuko. Parang kinurot ang dibdib ko dahil sa nasaksi ko. Kaya pala hindi niya ako pinapansin. Ang buong akala ko ay hindi niya ako nakikilala. Iyon pala ay dahil hindi na niya ako nakikita. Oh, bakit natahimik ka Mimi? Huwag mong sabihin na tanggal na naman ang kuko mo. Hayaan mo, sasabihin ko sa warden na mamaya alisin tong ibang upuan para hindi ka na madisgrasya ulit. Lumapit ako sa kanya at hindi nagdalawang isip na yakapin siya. Tay? Laika? Anak? Hinawakan niyang magkabilang pisngi ko. Ikaw ba yan, Laika? Opo, Tay. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Napahugulhol na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Sa pagkakataong ito, mas iniisip ko na napakasama kong anak. I'm sorry, Tay. Halos hindi na ako makapagsalita. Huwag kang mag-sorry sa akin, anak. Ako nga ang dapat humingi ng tawad sa iyo eh. Huwag po, Tay. Niyakap ko ulit siya. Masaya ako't magaling ka na, anak. Pinunasan ko ang aking mga luha at tumupo sa tabi niya. Hindi ko alam na ikaw pala ang donor ko, Tay. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti mo, anak. Kung tutuusin, hindi pa rin sapat yun kumpara sa mga kasalanang nagawa ko sa iyo. Kahit buhay ko pa ang kapalit, gagawin ko basta't ligtas ka lang, anak. Hinahaplos ko ang likod niya nang maramdaman ko ang pag-iyak niya. Isinandal ko ang mukha ko sa dibdib niya habang hinahaplos naman niya ang aking buhok. Huwag po kayong mag-alala, Tay. Aalagaan ko po itong mga mata ninyo. At mula ngayon, ako na magsisilbing mata mo. Bibisitahin kita rito araw-araw. Salamat, anak. Pero hindi mo naman kailangang gawin yun. Malaman ko lang na pinatawad mo ko at tinawag mo kong tatay ay sapat na yun sa akin. Araw-araw pa rin kitang dadalawin dito, Tay. Anak, kahit isang beses lang sa isang linggo, sapat na sa akin yun. Baka pagsilosan ako ni Will. Naiiyak ako nang makita kong ngumiti siya. Alam mo na ang tungkol sa amin? Oo naman. Humingi pa nga siya sa akin ng permiso noong isang araw. Hiningi niya sa akin yung kamay mo. Salamat po, Tay. Salamat sa lahat-lahat. Sumandal ulit ako sa kanya at isinuot ang sunglass na binigay sa akin ng aking nobyo. Dahan-dahan kong ipinikit ang mga mata ko. Kahit sa ganitong paraan ay may pararamdam ko sa kanya na mahal ko siya at hindi siya nag-iisa. Kaya pala nakasuot ng mga sunglasses ang mga inmates na naririto dahil lahat sila ay hindi nakakakita. Ngayon alam ko na kung bakit pag-aari ng isang private institution ang pasilidad na ito. William's point of view. Hindi ko napigilan ang mga luha ko habang tahimik ko silang pinagmamasdan. Masaya ako na napatawad na ng babaeng mahal ko ang tunay niyang ama. Tito William! Agad kong pinunasan ang luha ko nang marinig ko ang boses ni Mimi. Nilingon ko siya. Kumusta na, Mimi? Mabuti po, Tito. Bibisitahin mo ba si Tito Ben? Tumango ako at saka ginulo ang buhok niya. Pinahanga mo ko, ah. Sa tuwing bibisita ko kay Ben ay may improvement sa kalusugan niya. Good job, Mimi. Salamat po, Tito, pero hindi pa rin bumababa ang sugar level niya eh. Bigla akong kinabahan sa sinabi niya. Anong sabi ng doktor niya? Anytime pwede siyang ma-stroke dahil sa diabetes, Tito. Tinapik ko ang likod ni Mimi nang mapansin kong tumutulo ang luha niya. Bigla akong naawa kay Ben. Hindi ko alam na ganoon na pala kalala ang diabetes niya. Sabay na tayong pumunta sa kanya. Kailangan ko siyang turukan ng gamot. Tumango ako. Nang malapit na kami sa kinaroroonan ni Nalay at Ben, biglang huminto sa paglalakad si Mimi. Totoo ba itong nakikita ko, Tito? Nauutal na sambit niya. Inakbayan ko siya saka akong ngumiti. Yes, Mimi. Siguro ito na ang tamang panahon para malaman ni Laika ang kalagayan ni Tito Ben. I took a deep breath then spoke. That's what I was thinking earlier, Mimi. Inakbayan ko siya at nagsalita ulit. Let's go. Congrats sa inyong dalawa ni William, anak.
Masaya ako para sa inyo at hangad ko ang kaligayahan ninyong dalawa. Napangiti ako nang marinig ko ang sinabi ni Ben. Nasa likod nila kami kaya hindi nila napansin ang pagdating namin ni Mimi. Masaya ako at napatawad mo na si Tito Ben, Laika. Humihikbing wika ni Mimi. Napalingon si Laika nang marinig niya ang boses ni Mimi. Mimi? Tumayo si Laika at niyakap si Mimi. Hindi ko alam na ikaw palang nag-aalaga kay tatay. Tumango si Mimi. Noong nalaman ko na si Tito Ben ang donor mo, nag-volunteer ako na maging private nurse niya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Mimi. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Ano ka ba, Laika? Huwag ka nang magpasalamat sa akin. Kay Tito Will ka magpasalamat. He pays me retainers every month. Kahit ibinulong niya kay Laika, narinig ko pa rin. Kaya ginulo ko na naman ang bangs niya. Tito naman guluhin niyo na ang buhay ko, wag lang tong bangs ko. Alam mo namang ito lang ang lucky charm ko tapos guguluhin mo pa? Sa halip na magsalita ay natawan na lang kami sa naging asal niya. Sige na, painumin mo na ng gamot ang Tito Ben mo. Matapos mabigyan ng gamot si Ben ay muli na namang nagsalita si Mimi. Nga pala Tito Ben, next month na po ang kasal ni Laika at Tito William. Kailangan niyo pong magpagaling para makapunta tayo. Tinakpan ni Mimi ang bibig niya na ikinagulat ni Laika. Anong ibig mong sabihin, Mimi? Oo naman, Mimi. Espesyal na araw ng anak ko yun kaya dapat nandoon din ako. Ramdam ko ang pilit na pagtawa ni Ben. Napansin ko ang namumuong luha sa mga mata ni Laika. Habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. May dapat ba akong malaman tungkol kay Tatay, Dad? Magsasalita na sana ako ngunit biglang tumayo si Ben. Kinuha niya ang tungkod niya. Kahit hindi niya nakikita ang paligid, sinubukan pa rin niyang humarap kay Laika. Nakiusap ako kay William at Mimi na wag ipaalam sa iyo ang tungkol sa kalagayan ko, anak. Pero alam kong malabong mangyari yun dahil kilala kita Pilit siyang ngumiti habang nagsasalita. Alam ko kung gaano katigas yung ulo mo at alam kong hindi ka titigil hanggat hindi nasasagot ang lahat ng katanungang bumabagabag yan sa dibdib mo. Lumapit si Laika kay Ben habang nakahawak sa dibdib niya. Ano bang sinasabi mo, Tay? Hikbing wika niya. Anytime ay pwede akong mawala, Laika. Diretsyong saad ni Ben. Hindi! Umiling siya habang hinahaplos ang magkabilang pisngi ni Ben. Hindi totoo yan, Tay! Lumapit siya kay Mimi. Hindi totoo yun, Mimi, di ba? I'm sorry, Laika, pero yun ang sabi ng doktor niya. Hindi nga siya pinayagan ng doktor niya na kunin ang mga mata niya dahil makakaapekto ito sa kanyang kalusugan. Pero nagpupumilit pa rin siya. Umiiyak na wika ni Mimi habang nagsasalita. Dapat hinayaan mo na lang ako, Tay. Hindi ka dapat naghihirap ng ganito. Niyakap ni Laika si Ben habang walang tigil na umiiyak. Makinig ka sa akin, Laika. Kahit lisanin ko man ang mundong ito, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ni Laika habang binabanggit iyon ni Ben. Bakit ang dali lang para sa'yo na sabihin yan, Tay? Hindi mo ba alam na nasasaktan ako? Hindi ba dapat maging masaya ka na para sa akin? Lalo na't ito na ang paraan para magkita kami ulit ng nanay mo. Lumapit na ako kay Ben nang mapansin kong nanginginig ang mga tuhod niya. Kinuha ko ang tungkod niya at tinulungan siyang makaupo. Anong nangyayari, Dad? Pinunasan ko ang luha ni Laika at dahan-dahan kong pinaintindi sa kanya ang tungkol sa kalagayan ni Ben. Alam kong mabigat sa dibdib tong sasabihin ko, Han. 1 linggo pagkatapos ng operasyon ninyong dalawa, nagkaroon ng mild stroke si Ben. Gusto siyang dalhin ni David sa Amerika, pero siya ang may ayaw. Umupo si Laika sa tabi ni Ben. Inalalayan niya ang ulo ng kanyang ama at isinandal ito sa kanyang balikat. Sige na, Mimi, ako na ang bahala rito. Pakidala na lang ang mga gamit ni Ben sa loob ng kwarto niya. Doon ako umupo sa likuran nilang dalawa. Hinayaan ko muna si Laika na makasama ang kanyang ama. Kung dadalhin ka ba namin sa Amerika, papayag ka ba, Tay? Hindi na kailangan, anak. Di ba sabi ko masaya na ako? Ngayong napatawad mo na ako, hindi na ako natatakot na mawala sa mundong ito. Ikaw ang dahilan kung bakit ko nilalabanan itong sakit ko. Napansin ko ang paglingon niya na tila may hinahanap. Nandyan ka pa ba, Will? I stood up and sat on his left side. I tapped him on his shoulder. Yes, Ben. Tandang-tanda ko pa noong nag-aaral pa tayo sa kolehiyo. Alam mo bang nangako ako sa sarili ko?
Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko hahayaang talunin mo ko, pero nabigo ako. I leaned my head on his shoulder. Diyan ka nagkakamali, Ben. Sa lahat ng sakripisyong nagawa mo, talo na ako. Ginawa ko lang ang nararapat. Umupo ako ng tuwid at tinitigan si Laika. Kaya ipinapangako ko sa iyo, Ben, hindi ko sasayangin ang mga sakripisyong nasimulan mo. Aalagaan ko ang anak mo at mamahalin ko siya ng higit pa sa buhay ko. Hinaplos ko ang pisngi ni Laika at hinawakan rin niya ang kamay ko. Kahit hindi mo sabihin, alam kong gagawin mo yun sa anak ko, Will. Pagkatapos magsalita ni Ben, ay muli niyang isinandalang ulo sa dibdib ni Laika. Hinayaan ko na lang siya sa ganoong posisyon dahil ramdam kong hindi na magtatagal ay bibitaw na rin siya. Hindi nga ako nagkamali. Kasabay ng kanyang malakas na hilik ay ang pagkawala ng kanyang huling hininga. Tay! Isang malakas na sigaw ang pinakawala ni Laika nang maramdaman niyang pagbitaw ni Ben. Ang isang buwan na nakatakda para sa aming kasal ay pinagpaliban ko muna. Hinayaan ko muna siyang magluksa sa pagkawala ng kanyang ama. Lumipas ang mga buwan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting naglaho. Kinalimutan niya ang lahat ng mga masasamang nangyari sa kanyang nakaraan. Hanggang sa ang mga sugat sa puso niya ay kusang naghilom. 9 months later. Dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Iyon ay ang pag-iisang dibdib namin ng babaeng pinakamamahal ko. Habang nakatayo ako malapit sa altar, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad sa pasilyo patungo sa kinatatayuan ko. Mas lalo pang tumulo ang luha ko nang magsimulang kantahin ang wedding song namin. Pagkatapos ng seremonya ng kasal namin, the priest let us exchange our wedding vows. Alam kong hindi na bago sa iyo ang lahat ng sasabihin ko. Hanggang sa pagtanda natin, paulit-ulit ko pa rin itong sasabihin sa iyo. I vow to take care of you, to protect you, and love you unconditionally. I will be your friend and companion, and share my life with you, through good times and bad times. As long as we both shall live, Han. Sa singsing na ito, ibibigay ko sa iyo ang puso ko. Saksi ang lahat ng nandito, lalo na ang Panginoon. Irerespeto at mamahalin kita higit pa sa buhay ko. Habang isinusuot ko ang singsing sa kanya, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko. Hanggang sa naramdaman ko ang mainit niyang kamay na dumampi sa pisngi ko. I love you, Dad. Niyakap niya ako. Hinawakan niya ulit ang kamay ko at nagsimula na rin siyang magsalita. Maraming pagsubok ang dumating sa buhay ko, pero lagi kang nandyan sa tabi ko. Ni minsan may hindi mo ako pinabayaan. Kahit ilang beses na kitang ipagtabuyan, nandyan ka pa rin. Dad, from now on, I vow to listen to your words and heartbeat. Ipinapangako ko na ibabahagi ko ang aking buhay sa iyo sa lahat ng bagay. Mahal na mahal din kita, Dad. Mas higit pa sa buhay ko. Mr. William Bautista, ang singsing na ito ang nagpapatunay na sa iyo na ako simula sa araw na ito. Pinunasan ko rin ang mga luha niya sa kahinalikan ng labi niya. I could hear the screams of Mimi and David as the priest announced that Angelica and I are now fully married. Naging matagumpay ang aming kasal. Ramdam namin ang masayang pagbati ng aming mga bisita. Sa natividad kami ikinasal, kaya ang resort ang napili namin bilang wedding reception. Paglabas namin ng simbahan, hindi ko maiwasang mapatingin sa asawa ko. Bakit, Dad? May dumi ba sa mukha ko? Nakangusong wika niya. Do you know how beautiful you are today, Han? Ipinulupot ko ang aking mga kamay sa baywang niya sa kahinalikan muli ang labi niya. Siyempre, ako kaya ang makeup artist niya. Napailing ako nang marinig ko ang boses ni David. Bakit nandito ka pa, San? Of course, kailangan ko munang i-congratulate itong best friend ko bago mo siya itanan, Dad. Napangiti na rin ako nang makita ko silang nagtatawanan. Congratulations to the both of you. Masaya ako para sa inyong dalawa, Dad at Laika. Pero mas magiging masaya ako kung pagbalik ko rito ay may mga kapatid na ako. Anong ibig mong sabihin, David? Saan ka pupunta? Relax ka lang, Laika. Pupunta lang ako sa Amerika. Kailangan ko kasing tapusin ang fashion designing course ko. Bakit sa Amerika pa? Hindi ba pwedeng dito ka na lang mag-aral? Ayan ka na naman eh. Don't worry, I'll call you every day, okay? And besides, you don't have to be sad, Angelica. Shoota ka, nandyan naman ang husband mo. Sa halip na magsalita ay nagtawanan na lang kami. Pagkatapos nilang mag-usap, sabay kaming pumunta sa resort, our wedding reception.
Sige na Dad, dalhin mo na si Laika sa kwarto ninyo. Ako nang bahala sa mga bisita nyo. Kumindat pa ito bago nagpaalam. Enjoy Dad! Pagpasok namin sa suite, binuhat ko agad ang asawa ko patungo sa kwarto namin. Dahan-dahan ko siyang pinahiga sa kama at unti-unting hinubad ang kanyang wedding gown. I love you, Han. Ito na ang pinakamasayang araw sa buhay ko. She kissed me back. I love you too, Dad. Sinimulan kong iparamdam sa kanyang walang humpay na kaligayahan. Hindi ko na rin mapigilan ang aking kahibangan hanggang sa marating naming dalawa ang rurok ng kaligayahan. I love you, honey. Bulong ko sabay halik sa noo niya. Magsasalita pa sana ako nang bigla kong marinig ang malakas na hilik niya. Dahan-dahan kong pinatang ang ulo niya sa unan at tahimik ko siyang pinagmasdan. Napangiti ako habang tinititigan ng malaanghel niyang muka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na ang babaeng pinapangarap ko lang noon ay pag-aari ko na ngayon. Inspirational message galing kay William. Ang paghihingi ng tawad ay hindi kawalan sa pagiging isang lalaki. Huwag tayong magtanim ng galit o sama ng loob sa kapwa natin. Matuto tayong magpatawad at lawakan ng ating pag-unawa. We only live once. Kaya bago maging huli ang lahat, mas mabuting talikuran na natin ang ating mapait na nakaraan. Tayo lang ang mai-stress kapag nagtatanim tayo ng galit sa ating mga puso. Ang buhay ay isang paglalakbay. Kailangan mong matuto sa bawat hakbang na iyong ginagawa. Hindi lahat ng bagay sa buhay ay madali. Minsan kailangan mong dumaan sa mga masasamang panahon para matuto ng mahalagang aral. Ako si William Bautista at ito ang aking kwento na sana ay maging inspirasyon sa lahat ng ating tagapakinig. Maraming salamat po sa lahat ng mga listeners. Sana ay muli niyong subaybayan ang mga susunod na love story na ibabahagi namin sa inyo. Thank you and God bless.